sa puso ng lahat ng mga naantig ng iyong pagpupursige. Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Balang araw makikita niyo ang monumento ko sa iba't ibang bahagi ng kapluang ito. Paalam, Consuelo. Magiging sorpresa ba kaya ang muli nating pagkikita? Hindi ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra sa at sa lahat ng lalaking nakarelasyon ko. Ikaw lang ang handa akong ipagtanggol. Salamat sa pagiging totoo mo, Bebe. Huwag nga sigurong manood ng paglubog ng araw namin. Pero hindi natin alam, Pepe. Baka yan talaga ang tadhana. Umibig ka ng tunay. Minahal mo kami ng buo. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. ¡Apunte! ¡Fuego! Philippine History, Culture, and Governance. One of the famous heroes in the Philippines. So now, ating talakayin kung ano ba ang kasaysayan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Riolando y Quintos. Ang kanyang ina ang kanyang unang naging guro. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelor sa agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ang sabay ang medisina at filosofiya noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika, kabilang na ang Latin at Greko, at nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang dalawang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere, which translates to Touch Me Not, which he published in 1887. The second novel, El Filibusterismo, which translates to The Hand of Greed, was published in 1891.
na naglahad ng mga pang-aabuso ng mga priel sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Bumalik si Dr. Jose P. Rizal sa Maynila noong 1892. Binuo ni Rizal ang isang samahang La Liga Filipina. Isinusulong ng mga samahang ito ang pagkakaroon ng reforma sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Ngunit ito'y binuwag ng gobernador. Sa mga panahong iyon, tinuturing na siya bilang kalaban ng Estado ng pamahalaang Kastila dahil sa kanyang mga nobela. Nasangkot si Rizal sa mga gawaing rebelyon at noong Hulyo 1892 ay pinatapon siya sa dapitan sa probinsya ng Zamboanga. Habang nasa dapitan ay nagtayo siya ng isang paaralan, ospital at isang sistema ng supply ng tubig at nagturo din ng pagsasaka. Nagtayo si Rizal ng paaralan para sa mga batang lalaki. Sa paaralang ito, wikang Kastila ang ginagamit sa pagtuturo at nagtuturo din ito ng English bilang wikang banyaga. Ang layunin ng paaralang ito ay upang turuan ang mga mag-aaral na pagiging maparaan sa buhay. Ang ilan sa mga mag-aaral ay naging matagumpay bilang mga magsasaka at tapat na opisyal ng pamahalaan. Isang Muslim ang naging dato at isa pa si Jose Asinero ay naging gobernador ng Zamboanga. Karoon ng misyon ang mga Hiswita na pabalikin si Rizal mula sa dapitan sa pamumuno ni Padre Sanchez na dati niyang guro. Ngunit nauwi ito sa kabiguan. Muli itong tinangka ni Padre Pastils na kilalang bahagi ng orden. Naging tagapamagitan ang kanyang matalik na kaibigang si Ferdinand Blumentritt sa kanyang mga kaibigan sa Europa. At patuloy ang kanyang pakikipagtalastasan sa kanila na siyang patuloy na nagpapadala ng mga liham na nakasulat sa mga wikang Olandes, Pranses, Aleman at English na lumitaw sa mga sinsura. Sa pananatili ni Rizal sa dapitan sa loob ng 4 na taon ay unti-unti ding umusbong ang Rebolusyong Pilipino na kinalaunan ay nagpahamak sa kanya. Bagaman tutol siya sa himagsikan, ginawa siyang pandangal na pangulo ng mga kasapi ng Katipunan at ginamit din ang kanyang pangalan bilang sigaw sa digmaan, pakikipag-isa at kalayaan. December 30, 1896, 7:03 a.m. nalagutan ng hininga si Rizal matapos siyang barilin ng firing squad sa Bagong Bayan na ngayon Luneta o Rizal Park. Sa mismong araw din na yon ay palihim na inilibing si Jose Rizal dahil sa hindi nga binigay ang bangkay ni Jose Rizal sa kanyang pamilya at palihim pa itong inilibing. Pilit itong hinahanap ng kapatid niyang si Narcesa. Nahirapan sa paghahanap si Narcesa hanggang sa mapunta siya sa hindi na ginagamit na Paco Cemetery at doon ay natagpuan niya ang nag-iisang bagong libing. Agad niya itong pinalagyan ng markang RPG, binaliktad ang inisyal ni Jose Rizal, binabantayan niya ito sa loob ng ilang araw. August 17, 1898 nang matalo na ang mga Kastila at nag-take over na ang mga Amerikano sa Maynila. Nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya ni Rizal at hinukay ang mga buto niya. Dito napag-alaman na inilibing pala siya nang walang kabaong na-recognize pa raw nila ang damit at sa sapatos na ay may mga papel at nakapalaman. Ngunit ang mga ito'y punit-punit. Ayon sa huling liham ni Rizal sa kanyang pamilya bago siya patayin, may inipit siyang sulat sa loob ng kanyang sapatos sa pag-aakala niyang maibibigay sa pamilya niya ang kanyang bangkay. Dinala ang mga buto sa bahay ng kanyang ina sa Binondo. Doon ay hinugasan ang mga buto at inilagay sa isang urn.